Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasigata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palabatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Adlaw sang Miyerkules, Disyembre 10, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kagaron sa aton mga pangulong dinalan. Soft opening sa Ngaro Public Market, Hiwaton, Subo nga adlaw. Sub-task group on emergency response nag-standby na para sa Hiwaton nga CN meeting. Pinanglanon sa mga pulis nga nakadeploy sa Boracay para sa ASEAN, ginhatag na sa PNP. Magtugok sa mga salakyan sa pila ka mga dalanon sa Iloilo City, mas mabatyaga na. Masulay nga karsada sa palibot sa Iloilo Terminal Market kasunod sa pagbukas ng rooftop parking. Negros Occidental, zero casualty sa Bagyong Wilma. Mga empleyado sa Iloilo City Government nagdaog sa VAUC poster making contest. Nag-PSA Iloilo, ginapahalo ang publiko batok sa mga hindi autorisado nga tawo na nagatanyag sang bulig paagi sa eGov app registration. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Huwaton sa buong adlaw ang soft opening sa Haro Public Market. Lauman ang sa mga market vendors kag mga manugbakal ang moderno, state-of-the-art kag matinlo nga Haro Big Market. Ang disenyo sa merkado inspired sa kasaysayan sang Haro, partikular ang Tadyaw Jars kag Dumon Creek. Ginpunduhan ang proyekto sa kapin 395 million pesos sa Iloilo City Government ang rehabilitasyon sang Haro Public Market. Kung madumduman, una ginbuksan sa publiko ang Arevalo Public Market sa nabigat na Disyembre 1. Lauman naman nga buksan ang Haro Market sa maabot nga Disyembre 16. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-standby na ang Sub-Task Group on Emergency Preparedness and Response sa Office of the Civil Defense Region 6 sa Isla sang Boracay sa Aklan. Inibilang pagpanghanda sa pagbukas ng ASEAN Senior Economic Officials Meeting Disyembre 10 tubtob 13. Ginpangunahan ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang pagpahamtang sa makinanglanon nga tikang kaupo ng iban pang ahensya sang gobyerno. Katuyuan sini nga siguraduhon nga matalunsay kag safe ang paghiwat sa aktibidad sa Isla sang Boracay, partikular para sa mga opisyal kag delegado na magatambong sa Sinapol. Una na nga nagpadala sa 1,500 ka mga pulis ang Philippine National Police para magbantay kag tutukan ng seguridad sa 3 ka adlaw na aktibidad sa isla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagbantay sa nilibo ka mga pulis sa ASEAN Senior Economic Officials Meeting 2026 sa Isla sang Boracay, ngayon pa siguro sa Aklan Police Provincial Office nga na-provide na sa PNP ang ilang mga kinahanglanon. Suno kay Aklan PPO spokesperson Aubrey Ayon, prioridad sa Police Regional Office 6 na mahatag ang kinahanglanon sa mga pulis
agod mangin efficient sila sa ila trabaho. May ginatag na nga meal allowance, vitamins kag billeting area sa mga pulis nga nakadeploy. Importante nga makakaon kag makapahuway sa insakto ang kapulisan samtang magapatuman sa ilang nga katungdanan. Numero 1 naging deploy mas sobra 1,500 ka mga pulis sa Boracay sa naligad nga Disyembre 7. Agud magbulig sa pagpatuman sa seguridad sa gibabanta 2 ka gatos ka delegado na magatambong sa ASEAN SEAM 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makitaan ang pagpugok sa salakyan sa bayan sa Urbana Street, La Paz. Kasunod sa mabatyagan ng Christmas rush. Moderate to heavy ang dalagan sa trapiko malapit sa La Paz Public Market, alaman sa area sa General Luna Street kag downtown area. Makita naman ang presensya sa mga miyembro sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga areas ng makabig traffic checkpoints agad magiya sa mga motorista. Lauman ang pagbugat sa trapiko sa Mayor Madaragon, partikular sa downtown area kasunod sa Christmas rush sunod sa TTMO. Panugyan sa ICTTMO magbalon sa malawig na pasensya kag magsunod sa mga patakaran sa dalan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa bayan naman sa Iloilo Terminal Market, masulhay ang dalan sa palibot sa bagong bukas nga merkado kasunod sa pagbukas na sa rooftop parking. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, maligwaan masulay ng pagbiyahe sa masalakyan sa palibot sa Iloilo Terminal Market kasunod sa paghawan sa palibot sa merkado. Talupang doon hindi gutok ang mga salakyan sa area, mangudhanos, magamit ng 4 lanes ang karsada, isang una okupado sa mga vendors, partikular ang dalan Rizal, kag porsyon sa dalan Mabini sa city proper. Bunga man ini sa pagbukas ang parking area sa ibabaw sa Terminal Market na may plastaran sa mga salakyan sa kay ICTTMO Chief Federico Garbanzos. Sa interview sa Radyo Pilipinas, sinilo sa pinakamotorista ay naging pahayag na nakabuligid ang pagbukas ng parking area sa ibabaw sa merkado, sumuma ang pagpatungan sa clearing sa palibot sa Terminal Market. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental, 0 casualty sa bagyong Wilma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Wala sa may nabalhag na napatay kung nasabaran sa Negros Occidental sa paglabay sa bagyong Wilma sa Kabisayan. Apang bilang pagpanghanda sa bagyo nga nagdala sa kasarangan o kung madamol na pag-ulan, 8 kalukang na panguluhan ang nagpatuman sa preemptive evacuation sulok kay Brian Larry Segur, Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PGRRO. Ini ginalakipan sa Idi Magalona, San Enrique, La Carlota, Pontevedra, Hinigaran, Isabela, La Casiliana, kag Moises Padilla. Dugang pani sa Bur, nagdangat sa 2,970 kapamilya o kung 8,502 katawo ang nabalhag na nagsaylo sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga empleyado sa Iloilo City Government nagdaog sa VAUC Poster Making Contest. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emma Rose Santiagudo, 3 ka empleyado sa Iloilo City Government ang nangbabaw sa poster-making contest ng kabahin sa kampanya kontra violence against women and children o VAUC sa Zonda Club of Metro Iloilo. Sa flag ceremony sa Iloilo City Government sa Martes, ginkilala sa Alexandra Espinosa sa Office of the City Engineer na first place sa poster-making contest. Second place naman si Philip Ian Zaldivar sa Data Assessment and System Management Office. Kag third place, si Yani Rose Tuazon sa City Health Office. Nakabaton sang cash prize kag certificates of recognition ang mga empleyado. Kabay ng ini sang 16-day campaign sang Zonta Club kag Iloilo City Government ang batok sa VAUC nga nag-umpisa sa Nobyembre 25 kag nagalawig tubtob Disyembre 10. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagpaandam ng Philippine Statistic Authority Iloilo sa publiko batok sa mga hindi otorisyado nga tawo nagatanyag sang bulig sa pagparehistro sa eGov app.
Ini matapos makabaton sa report ang ahensya tuhoy sa katawo nga nagagamit sa ngalan nga Debian Castro upod ang email address na infofilsis205@gmail.com ka nagakontak sa publiko sa tuyo nga makaangkon sang access sa ila digital ID paagi sa eGov app. Kadungan sinigin panumdum sa PSA Iloilo ang publiko nga hindi magpaambit sa mga detalye sa national ID o kung bisan na mga personal nga impormasyon sa mga hindi mapamatud-an nga tawo. Dugang pa sa mga ahensya doon makalikaw sa identity theft, scam, kag iban pa nga pagpanunto, mag-transact lamang sa mga otorisado nga personnel sa PSA kag mga masaligan nga channel sa gobyerno. Para sa mga palamang utanon kag pag-report sa kaangay nga insidente, gipangabay sa PSA Iloilo ang publiko na magpakigamot sa ilang mga opisyal, labi na sa hotline na 1388, sa email info@philsys.gov.ph kay Facebook PSA Philippine Identification System. Radyo Pilipinas News. Dunonsar sa Iloilo Science and Technology University of ISAT-U ang ISAT-U Crisis Assistance and Response Emergency Open Eye Care System. Inisa ka digital platform naging disenyo para streamline ang crisis reporting, real-time monitoring kag emergency response. Ang eye care system gin-develop sa team gikan sa College of Computing and Informatics kag nagatuyo nga mapabaskog pa ang safety, preparedness kag incident management sa universidad. Antes ang launching, mga personal sa universidad na tidalom sa komprehensibo nga paghanas agud mangin lubos nga preparado sa paggamit sa platform. Ang proyekto nangin katunganan sa pagbumiligay sa MIS-EDP unit, SSEDMMO kag ISAT-U Medical Clinic. Radyo Pilipinas News. Ginadla na kabayan sa top 10 sa 36 Jose Rizal Model Students of the Philippines. Ang tatlo kay estudyante naggikan sa mga universidad sa Iloilo City. Iniya mo sa John Michael Alayon sa West Visayas State University, Mark Hendricks Lapak sa Central Philippine University, kag Milagros Celis Totanes sa Iloilo Science and Technology University. Ang mga tagdaog yung pili bangod sa ilang dalayawon ng academic excellence, youth leadership, societal service, dedikasyon sa nanging ideolohiya ni Dr. Jose Rizal, kag mga sabat sa ginhiwat nga final interview. Radyo Pilipinas News. Mga negosyante nga dako ang impluensya sa Iloilo ginpadunggan sa PCCI. Radyo Pilipinas Sa balita ni Emerald Santiagudo. Bilang kabahin sa ika-120th anniversary ginpadunggan sa Philippine Chamber and Commerce Industry Iloilo ang mga may dakong impluensya sa pagpasanyog sa ekonomiya sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Lakip sa mga awards nga ginhatag ang Captain of the Industry Award kung sa dihin 12 ka negosyante sa patag sa agrikultura, edukasyon, ikayang lawas, real estate, hospitality kag iban pa ang gintagaan sa award. Naghatag man ang PCCI sa Ilonggo Entrepreneur of the Year Award, kag Aspiring Entrepreneur Award, kag Young Ilonggo Entrepreneur Award. So kay Fulbert Wood, President sa PCCI Iloilo, nag-agi sa screening process kag selection ang mga nagdaog nga negosyante. May endorsement man inihalin sa mga pumuluyo. Ginkalalaman sa PCCI Iloilo ang ilang na partners halin sa local governments, mga eskwelahan kag ahensya sa gobyerno. Ginpayag niya ang halin sa pagtukod sa PCCI Iloilo hasta nga naglayog ini sa 120 katuig ang ilang handom ang moang makabulig sa mga Ilonggo pinaagi sa paghatag sa mga trabaho. Industries. Party naman sa Entrepreneur of the Year, ara niya sa atong selection team, kag gina-interview ni sila ya, kag may screening din siya gitabo. Ang tanang ng mga awards nato ini, gina-screen ni siya kag gina-confirm sa atong nga bookkeeper kasi na is nakandong ng company para sila mismo to certify ang mga nandaog is truly the winners that they computed on. Si Engineer Fulbert Wood, Presidente ng PCCI Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, ang Rason Sibugo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Tatay Ivan sa Negros Occidental, licensed agriculturist na sa edad na 72. Radyo Pilipinas Sa detalye sa balita ni JP Evas. Sa kalono sa Negros Occidental ang nagpamatuod na wala sang handom na hindi masarangan labuton ang isa ka tawo nga puno sa dedikasyon. Si Diosdado Evangelista
Tatay Evan Contagon sa iya eskwela ang isa sa mga nakapasar sa November 2025 Agriculturist Licensure Exam sa edad na 72. Ginatag ni Tatay Evan nga hindi na din mahapos ang iya nanging inagyang antes malabot ang ininga kadalagan. Pagsaysay niya, handog gid niya kung tani ang mga eskwela sa mechanical engineering sa kolehiyo apang gin pakamaayos ang iya amay na pasugod siya sa vocational course sa pagkamekaniko. Tuwing 1974, siya ang ginkasal sa ilang taliwa ng asawa na si Ophelia nga naghatag si iya sang 4 ka bata. Pinagi siya pagtrabaho bilang security guard kapag panguma nung siya nakatapos ang iya kabataan sa ila pag-eskwela. Sang tuwing 2018, nagdesisyon si Tatay Evan magsulod sa Central Philippine State University Camboni Campus agad malabot ang handong na makaangkon sa college diploma. Apang bangod sa iya edad, wala din siya makalikaw sa sulog sa mga hubing na eskwela kad sa panghangkad sa pagtuon gamit ang teknolohiya. Sa piyak sa kabudayan, ginpakita ni Tatay Evan nga kaya nilang puwasan ang mga upang kad sa tuwing 2023, nakip siya sa mga graduates sa edad na sa 69. Subong malapit na lang siya nga magpanumpa bilang registered agriculturist. Plano niya may pambit ang iya mga kininan sa iban pa nga mga mamumuma kag magsabi maestro sa universidad kung mahatagan sa tsansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bagong Mobile Soils Laboratory sa DA Western Visayas magabisita sa banwasang Gimbal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni JP Herbas. Magapadulong sa Banwa sa Gimbal sa Miyerkules, Disyembre 10 ang bagong Mobile Source Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas o DAWV. Ang bagong Mobile Source Laboratory, isa ka 10-wheeler na truck na kompleto sa modernong nga kadamitan para sa pag-analisa sa duta. Pinaagi sa Mobile Source Laboratory, ang DA nagadala sa soil testing kag analysis direkta sa kumahan agud mabuligan ang mga mangumang nga gilayon nga mahibaluan ang kondisyon sa duta. Makakuha siyang rekomendasyon para sa husto nga buno kag mapaayo ang kalidad sa ilaaning kagkita. Samtang, ginbayag ni DAWV Rapis Chief James Earl Ogatis sa 2026, hindi lang Mobile Source Laboratory ang pagdalon sa ahensya sa mga komunidad. Sunod kay Ogatis, nauman man sila pag-iwaton ng mga Agricultural Information Caravan sa masunod na tuig, ang Mobile Disinfection Vehicle, Agricultural Mobile Information Provider, kag Mobile Pest Clinic. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hakot medalya ang mga Ilonggo swimmers sa kabayan sa San Beda Sea Lion sa bago natapos ng NCAA Season 101. Inisan dahil Georgiana Deb Pliniago, Jos Bacchiano, kay Crystal Ray Napalyatan. 3 ka gold medal na daga ni Bacchiano sa 400-meter freestyle, 4x50 meters medley relay. Kag nakuha ni ang bagong record, kag 4x100 medley relay, silver 200 meters freestyle, kag bronze sa 100 meter freestyle. Si Pliniago naman nagdaog sa gold sa 4x50 freestyle relay, silver sa 4x50 medley relay, kag bronze medal sa 200 meter butterfly, kag 400 meters individual medley. Samtang si Crystal Ray Napalyatan naman daog sa duwa ka gold medal sa 4x50 freestyle relay. Sa din siya isa ka record holder, 4x100 freestyle relay, silver medal 100 meters breaststroke, kag bronze medal sa 50 meter breaststroke. Ang mga atleta kabayan sa dinikada nga dominance sa San Beda Sea Lions sa NCAA sa patag sang swimming. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaibalo ang Holden Water District na may scheduled water service interruption sa buong adlaw, Disyembre 10, may alas 8 sa aga tugtog alas 4 sang hapon, mangod sa patigayunon nga pagpaninlo sa Bulwangan Water Source. Ang mga mapektuhan ng lugar ang mga masunod, San Miguel, Valverde, Bulwangan, Ravina, Concordia, Lawi, Santa Teresa, kag Alagisok. Ang water supply balik ng gilawon kung matapos ang pagpaninlo kag kung ma-fully stabilize na ang system. Nagpangabay naman sa paghahop ang Hordan Water District. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:21 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna mga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Disyembre 10, tuwing 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow kag like lang sa aton Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa mga nag-upload sa aton programa kag sa mga nag-upload sa aton nga Facebook Live. Ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Maclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.